Sabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hinihiling ninyo sa pangalan at panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo, iyon at matatanggap nga ninyo. Amen. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Dito po, malinaw po yung sinabi, una sa 22, ang sabi po doon, manalig ka. Amen. Amen. Tandaan ninyo, ito. Amen. Sabi niya sa 22, sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Amen. Napakalaga po sa isang tao na lumalapit sa Panginoon na dapat mayroon kang pananampalataya. Amen. At mismo ang Panginoon nagsabi na magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Bakit kailangan manalig kapag lumalapit ka sa Panginoon? Sabi niya nga sa 23 na, ang sabi niya rito, tandaan ninyo ito, kung sasabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari iyon sa sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos. Alam niyo po kasi, kapag ang isang tao nananalig sa Diyos at mayroon siyang sinabi, at siya'y nananampalataya na mangyayari ang bagay na iyon, yung pananampalataya, yung desire ng puso mo, na sinasabi mo na may pananampalataya, doon kumikilos ang Diyos. Amen. Amen. Na ang akala natin kasi doon sa mga confession na sinasabi natin, akala natin hindi nangyayari ito. Pero ang mahalaga po doon, kaya nangyayari ito, una doon sa 22 na sabi niya, mag-have faith in God. Diba? Magkaroon ka ng pananalig sa Diyos. Amen. Yun ang pakiusap ng ating Panginoon. Napakahalaga ang pananalig sa Diyos. Kasi sa pananalig, sa mga sinasabi mo, mangyayari. Amen. 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 Kaya nga, pagtitingnan po natin, maging doon sa 24, na doon sa panalangin kasi, napakalaga, sabi niya rito sa 24, maiksi lang po ito, sabi niya, kaya't sinasabi ko sa inyo, anumang hihingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo, iyon, at matatanggap nga ninyo. Pero doon sa English na, ano po ito, doon sa salin sa salitang English po kasi, doon sa 24, sabi niya, therefore, nakalagay po yun. Alam niyo po ba ibig sabihin ng therefore? Balikan mo yung 22. Na sabi niya, manalig ka sa Diyos. Amen. Tama po ba? Amen. Ibig sabihin, kung babalikan mo yung 22, dapat kapag nananalangin ka sa Diyos, with positive word, with positive confession, dapat may pananalig sa Diyos, mangyayari. Amen. Bakit? Isang bagay sa buhay ng isang tao na kapag sinabi mo sa isang bagay, balikan natin yung 23, sabi niya doon, kung sasabihin minuman sa bundok na ito, na pumunta ka sa dagat o pumaroon ka sa dagat, tumalong ka sa dagat, na hindi ka nag-aalinlangan ang mangyayari. Bakit? Hindi niya po sinabi doon na manalangin. Kung sino mang mananalangin sa bundok na ito, hindi po. Kundi confession. Na may positive confession, na may pananampalataya sa Diyos. Kapag sinabi mo sa bundok na yan na pumaroon sa dagat, nang hindi ka nag-aalinlangan, mangyayari. Ang taong mayroong pananalig sa Diyos, hindi dapat nag-aalinlangan. Nag-aalinlangan. Ang Kristiyano, pag sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos, dapat positibo Amen. ang sinasabi mo. Tama po ba? Amen. Parang isang bagay po, merong may sakit, pinag-pray ng isang elders, pinag-pray ng isang pastor dahil may sakit nga. Tinawag yung elders, o yung pastor. Pinanalangin, napakaganda ng panalangin. Kinasa-out yung sakit, pinalayas yung sakit, at pinig yung kagalingan. Amen. Dumating naman yung ibang kapatiran pagkatapos ipag-pray. Kumusta ka na? Anong sasabihin? Bagamat nandun yung sintomas, sabi niya, Galing ito, na. nararamdaman ko pa rin yung sakit. Ibig sabihin, wala siyang Aalis pananampalataya yan. sa Diyos. Mhm. Bagamat nandoon pa yung sintomas, pero ang sabi sa salita ng Diyos, na kapag Claim na. sinabi mo sa bundok na ito na pumaroon sa dagat na hindi ka nag-aalinlangan, mangyayari. Eh ngayon, pinag-pray ka, napakaganda ng panalangin. Klinig na yung kagalingan. Bagamat nandun sintomas, alam niyo po kasi, dapat
yung spirit Mhm. na nakikita mo, spiritual na dapat mong nakikita sa sarili mo. Bagamat nandun si Thomas, dapat ang nakikita mo yung positive na pinagaling ka na ng Diyos. Amen. 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 Oras na nararamdaman mo yung sintomas at pinanghawakan mo yun, So, sayang yung prayer. panalangin. Pero kung sinabi mo, purihin ang Panginoon, pinagaling na ako ng Panginoon. Jesus' Bagamat name. hindi nyo nararamdaman mo, alam niyo po ba, na epektibo bakit pinagaling ka nila. Amen. Ang bagay ng Espiritu, Ang galing na. Yan. tama po ba? Spiritual na bagay, hindi mo nakikita. Pero ang mga bagay na material, nakikita mo. Ibig sabihin, kung yung sakit ang nakikita mo, nararamdaman mo. Tama, yung sakit. Pero ang kagalingan, spiritual. Ang sakit, spiritual din. Pag nasa loob ng katawan niya, hindi mo nakikita, spiritual. Kapag ikinas out mo at nanalig ka sa sinabi mo, may pananampalataya ka sa Diyos, mangyayari. Yung pananampalataya mo sa puso mo at paniniwala mo, diyan kikilos ang pananampalataya ng Diyos sa iyo. Amen. Kaya nga marami pa na napapangalan. Bakit? Ang sinasabi nila, ayaw kong lumabas. Bakit? Baka makawa ako lang. O di ba? Sinabi mo na. Negative curse yung sinabi mo. Yung sinabi mong baka mahawa ka, wala kang pananampalataya sa Diyos. Alam niyo po kasi sa totoo, binigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Tama po. Kaya nga sinabi ng Panginoon, have faith in God. Bakit? Napakalaga ang pananampalataya sa Amen. Diyos. Kasi kung wala kang pananampalataya sa Diyos, magulo ang buhay. Bakit? Puro negatibo ang lalabas sa iyo. Pag nagalit ka, nasasabi mo na yung mga negative na nangyayari. Kaya yung negative na nangyayari, yun ang nangyayari sa iyo. Tama po ba? Malinaw po yung sabi ng 24. Kung mananalangin ka, sabi niya, sampalataya na kung nasa iyo na. Amen. In Jesus' name. Ibig sabihin, ang kiling mo na. Amen. Pag sinabi mo magaling ka na sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Malinaw ang sinabi ng Panginoon. Ito po, si Jesus ang nagsalita. Ibig sabihin, Rhema ang tawag dito. Mismong ang Panginoon ang nagsabi sa atin. Rhema. Kung sinunod mo yung sinabi ng Panginoon, mangyayari sa buhay mo. Yung Amen. mismo na sinasabi mo. Lahat ng bagay, pag titingnan po natin, nasa positibong salita sa kapangyarihan ng ating Diyos. Nung nilalang ang mundo, pag binalikan mo ang Genesis, lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon, walang negative. Puro positive. Amen. Ibig sabihin, nilalang ka ng Diyos sa pamagitan din ng salita at sa gawa, pero positibo ang inisip ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa iyo, maging maganda ang katayuan mo, katulad ng kawangis ng Diyos. Amen. Kaya lang, tao, hindi nagiging kawangis ng Diyos. Kawangis yata ni Satanas minsan. Kaugali. Kasi yung ugali, yung karakter, hindi na-change yung kaisipan. Ang kaisipan, nandun yung negative. Binago na kaya ako ng Diyos. Tinanggap mo ba si Kristo? Amen. Dapat positive. Alam mong tinanggap mo si Kristo, binago ka ng Diyos. Amen. Pansinin po natin doon sa aklat ng Samuel 17. Sa aklat ng Samuel 17, about dun kay kay Goliath. Mahaba-haba po. Pero na lang po, ikwento ko na lang po. Si David po kasi taga-alaga ng tupa ng kanyang ama. Si David po ang nilangisan ni Propeta Samuel na pinili ng Diyos na magiging hari. Bagaman, tutoy pa lang siya. Bata pa lang siya. Parang ganito lang yan. Amen. Tutoy ang damo. Diba? Ngayon, sa kanyang pagiging tapat, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang magulang, masunurin po siyang anak, magalang. Pag pumunta po sa bukid, nagpastol ng kanyang tupa, alam niyo po yung mga leon, oso na maagaw sa kanyang mga tupa, alam niyo po,
hinahabol niya yun, inuhuli niya para patayin. Hindi nilipensa niya yung mga alaga niya balik sa mga oso at saka mga leon. Minsan, dumating yung pagkakataon na dumating yung Filisteo, panglaban ng Filisteo, mandirigma, magaling na mandirigma, sabi nga sa salita ng Diyos. Sabi yung kinakatakutan na mandirigma dahil gigante. Sabi niya kay Saul, ilabas niya yung pinakamagiting niyang panglaban, pinakamagaling. Na kapag natalo siya yung panglaban ng Israel, maglilingkod sila sa Diyos ng Israel. Alam niyo po, pinutusan siya ng tatay niya, si David, na bigyan ng baon yung kanyang mga kuya kasi kawal siya ng mga kuko sila ni Saul. Pumunta naman si David. Nagkataon na nakita niya, nandoon nga, natatakot yung mga Israelita. Maging si Saul nga, natatakot dahil naghahamon nga si Goliath, nasa labas eh. Ngayon, tinang nagtanong si David, tanong. Ano daw sabi ng hari? Kung sinong makapatay doon kay Goliath? Ano po ba sabi? Una, babayaran lahat ng utang nyo. Pangalawa, sabi nga, mapapangasawa mo yung anak ng hari, yung prinsesa. Kainin si Ngayon, nagkahapon siya, dumating si kapatid niya. Ano ginagawa mo rito? Sabi niya, kukunti na nga lang yung tupa ng tatay natin na inaalagaan mo, iniwan mo pa. Alam ko na, kaya ka narito, nalulungkot ka doon, gusto mong makapanood ng labanan. Sabi niya gano'n. Kaya, sabi niya, ano bang ginagawa ko rito? Nagtatanong lang naman ako. Sabi naman ni David. Maganda, nagtatanong. Manood daw ng labanan, pero hindi nila alam. Si David ang lalaban. Nagka-interest si David doon sa sinabi ng hari. Ngayon, sinabi niya, na siya yung lalaban. Siya yung lalaban kay Goliath. Pero sabi, hindi mo kaya si Goliath. Sabi niya, ikaw musmus na bata. Ngayon, ikwininto niya na yung buhay niya. Na siya ang taga-alaga ng lupa ng kanyang ama. Ang sino man na mga leon o oso na kumuha sa kanyang lupa, hinahabol niya po ito, pinapatay sa tulong ni Yahweh. Kita niyo, sa tulong ni Yahweh. Positive po yung sinasabi niya. Kaya ibibigay din sa akin ang ulo ng Filisteyong yun. Sabi niya, para po bigay. Sa tulong ni Yahweh. Amen. Ito na. Nung sinuotan siya ng kasi papilit eh. Papilit si David na siya sinuot sa kanyang kalasag ni Saul. Mabigat, hindi magkasya, hindi siya makagalaw. Sabi niya, lalaban na lang po ako na hindi ko na isusuot yan. Ngayon, hindi nung lumapit si Goliath, tumarap siya natawa si Goliath dahil napakalaki ni Goliath. Siguro sayang yan yung ulo. Siyempre, maliit yung natawa, nilait niya. Nilait niya ang Diyos ng Israel. Nilait niya pati si David. Sabi niya, anong tingin mo sa akin? Sabi niya, aso? Ano sabi niya? Pag positive ang sinasabi mo, mangyayari kung may pananampalataya ka sa Diyos. Si Goliath nagsalita ng negative. Sinabi niya, aso siya. Si David, anong pinapatay? Leon at oso, gano'ng kalalaki yun. Tapos yung aso, siyempre, makikita mo, sinabi niya, anong tingin mo sa akin na aso? Sabi ng Panginoon. Ano nangyari? Nagsalubong sila, tumakbo si David, kumunta ng bato sa kanyang lalagyan, at inilagay sa kanyang tirador. At nung ibinalibag niyang gano'n, saan tumama? Sa noo. Pero magtaka po kayo, ang tirador, ako tinamaan ako ng tirador sa ulo, bumul lang. Pero yung bumaon, at nung bumaon, bumagsak, yung tama yung sinabi ni David, na pupugutin niya yung ulo sa pangalan ni Jesus, ay pangalan ni Yahweh. Pero anong ginamit niya? Kung ano yung sandata ng kaaway. Bakit siya nagtagumpay?
doon pa lang sa pagmamalaki niya sa kanyang ginawa sa dulo ng Diyos, positibo na. Amen. Kaya namatay si Goliath dahil negatibo yung sinabi. Biglang lumit si Goliath, naging grupa. Kaya pag titignan natin, doon po sa ating pinag-aaralan, sa positibong sinasabi mo, nagiging matagumpay. Amen. Sa positibong sinasabi mo, natutugunan ang iyong mga pananakit. Sa positibong sinasabi mo, na pagtatagumpayan mo ang mga gabundok na pagsubok sa buhay mo dahil sa pananampalataya. Amen. Kaya napakahalaga sa buhay ng tao na bilang anak ng Diyos. Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, dapat positibo ang sinasabi mo. Amen. Hindi ka nag-iisip ng negatibo. Amen. Huwag mong sasabihin na kapag ikaw ay may pagsubok, sasabihin mo hindi ko kaya. Talo ka. Sabihin mo, kaya ko sa tulong. In Jesus' name. Amen. Amen. Sa panahon natin ngayon sabihin mo, alam ko, nasa ilalim ako ng proteksyon ng dugo ng ating Panginoon sa pangalan ni Jesus. Tama? Amen. Alam niyo po, ang Panginoon, ito, nami-misinterpret minsan ng marami ng tayo. Ang Panginoon ay banal. At ang Panginoon nagpapagaling ng may sakit. Tama? Amen. Kung tinanggap mo si Kristo at patuloy kang nakikinig ng salita ng Diyos at pinapamuhay mo ang salita ng Diyos, nagiging holy ka sa harapan ng Panginoon. Nobody's perfect, but there is holy. Amen. Tama? Amen. Hindi ka man perfecto, pag nagkakamali ka, nakakahiga ng tao at napakabanal ka ng Diyos. Tandaan niyo po, ang banal kailanman hindi nagkakasakit. Amen. So yun. Hindi ako nagkakasakit. Nasa iyo ang Diyos. Amen. Nasa iyo ang Diyos na nagpapagaling. Paano mo sasabi magkakasakit ka? Panghawakan mo. Kailangan positibo ka palagi. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Jesus. Amen. Sabi nga ng Panginoon sa 22 ng 11 ng Mark, ano sabi niya? Magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Magkaroon ka ng pananalig sa Diyos. Have faith in God. Amen. Amen. Para lahat ng problema sa buhay mo, mapalipat mo sa dagat, mangyayari. Kung may pananampalataya ka, hindi nangalaan. Kaya yun po, ang napakaganda sa buhay ng bawat sa bilang isipin ng isang tao, nakita mo, yung buhay, naghihirap yung buhay. Lumalabas sa bibig. Negative. Kasi meron po akong kapitbahay doon sa tagal ko na sa kapitbahay. Ngayon, nabligo ko. Balita ko, ikaw may bagay. Balita ko po, wala. Sabi ko, hindi ako po. Sabi ko, balita ko lang po. Hindi, meron na ata. Ano lang po ba? Kasi po ang anak ko, walang bagay. Sige po, darating po yata yung bagay sa inyo. Tapos sabi, nalapo ako ba? Ay, hindi, nalapo ng bagyo. Sabi ko. Kaya nga, Tapos basta nagsabi ko kung gano'n. Sabi niya gano'n sa akin. Isip-isip ko din sa baba, sa kapitbahay ko na. Wala pa yung bagyo. Namumblema na kung paano magka-relate gusto. Kaya nga po pinapagalitan ni Duterte yung mga pag-asa. Pinabantayan yung bagyo kung saan daraan, nakakapasok din. Parang si ate ko din po, nang paparating kay bagyo na yan, Busi ka, parating kay bagyo dyan. Ate ka ako, napakaliit ka ako ng bagyo sa malaking Panginoon natin, huwag ka kang kabahan dyan, sabi kong gano'n. Kasi yung nag-overnight prayer meeting kami, and last Friday, purihin ng Panginoon. Kasi hindi namin sa Panginoon na huwag makapinsala sa lugar natin yung bagyo. Bagamat sabi nga, dyan tayo bababa yung pinasa-outin natin. Purihin ng Panginoon. Amen. Kapag hindi lang din po kami nanalangin, maging sa mga pastor, sa mga kapatiran na naabot ng mga mensahe na ipinadala ko rin po sa about Facebook at sa mga Messenger, media. apa. Purihin ng Panginoon kasi yung iba nag-response din. Pati ibang mga pastor na sa Pangasinan, nag-pray din po. Amen. Nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoon talaga. Napakalaki po ng Panginoon natin. Napakaliit ng bagyo na yan. Sa malaking Panginoon natin. Kaya hindi ako kinabahan nun. Kaya ang pray din po namin, bagamat niloob ng Diyos na iiwas yung bagyo dito sa atin,
pinag-pray din po namin yung mga daraanan. Oo nga po, Kita ano. naman po natin yung kalagayan nila. Kaya nga, patuloy din po natin ipag-pray na makaakot din po sila doon sa dilubyo ng Dumating pag-ibig na sa ginawa kanila. doon sa mga bahay nila. Yung iba nga, pinakita, kinain ng Lupa. tubig yung ano, kinain ng lupa yung mga Bahay. gamit, bahay. Kaya nga, sabi ko, Lord, alam ko naman na mayroon kang mga itinuturo sa bawat sa amin na dapat namin tignan, hindi yung pagsalanta, kundi tignan namin yung gagawin mo sa nasa yung po ang maganda doon. Sabi nga doon sa mga bagay na pagsubok na nangyayari, ang tignan mo yung ginagawa ng Diyos. Amen. Dahil doon sa pagsubok na nangyayari, pagsubok na nangyayari. Mm. May ginagawa po ang Panginoon. Amen. Kaya nga napakalaga sa buhay ng isang tao na dapat positibo ka pa. Amen. Kaya nga, pag naman, dito papansin po natin yung subdivision po natin. May mga unang bahay po. Yung presidente po, mga unang bahay po yan. Mm. Magiging matibay na po, malalaman po pala natin matibay yung isang bagay pag dinaanan na po ng mga bagay. Mm. Pero kung nanatili pong nakatayo sa bilang kamukha po natin Christian, ano ang mga pagsubok ang problema ang dumaan po sa atin. At katakot-takot na bagyo, patuloy tayong tatayo ng Panginoon. At doon po Amen. nakikita kung paano po pala tayo maging matatag. Kaya po, pag titingnan po natin yung mga bahay po dito, siguro ang tibay, siguro ang dami ng bagyong dumaan dito, pero nananatiling matatag. Mm. Na nasusukat po pala ang katatagan ng isang nakatayo na, halimbawa kahit bahay, kahit tao, pag po dumadaan ng bagyo, inaalaw po pala ng Panginoon na mangyari mga bagay na yun. Kung paano ka po nakatayo pa rin sa mga bagay na yun. At hindi ka po susuko, hindi ka mabubuhat. Parang sabi nga ng pastor po natin, na si Pastor Noel po natin, Mm. para po tayong kamayan na bagamat may mga bagyo, imuyo po tayo sa harapan ng Panginoon, na wala po tayo mapagkakatiwalaan. Kaya ang kawawa po kasi yung hindi marunong limuko. So, yun Opo, ang bawal. Kaya nga, Walang pansin po natin, lahat ng mga puno na marunong limuko, ulit tumatayo. Nakakakuha pagkatapos ng bagyo. Lahat din ng Kristiyano marunong luluhod sa harapan ng Diyos, sila po yung tumatayo. Amen. Dahil sa katatagan ng ibigay sa kanila. Saka kapag po yung mga ano po nila, ala po yung kaba, hindi na natakot. Ako hindi po ako basta talagang yung tiwala kay Lord. Ganun po, yung Christian. May malakas araw ang bagyo, no? Laka pa yan, basta pang manalig tayo kako sa Diyos. Number one po kasi, bilang mananampalataya, karapatan po natin Nung magbigay araw paalala ay sa bawat malayo Minsan kasi makikita ko rin. mananampalataya, Kung araw papasin yung ninyo, bahay namin. nagiging matatakutin na rin. Alam po, ibig sabihin, ang Alam isang ba tao, doon? Yung bang pag walang nagiging lang, matatakutin ka na, anong Ala. bumawi? wala ka ng pananampalataya. Ala na po, sa Diyos. kaya nga. Pansinin niyo po si Pedro, Umaksak. nagpakain ng 5,000 katao ang Panginoon katapos na pinauwi niya na yung mga tao. Nung hapunan, pinaunan niya na sila sa Aha. kabilang ibayo, pinasakay sa bangka, nauna na sila. Ang Panginoon, ang ginawa ng Panginoon, umakyat sa kaburulan, magdapat siya, natalangin. At pagdating ng madaling araw, siya ay sumunod sa kanyang mga alagad. Ngayon, nung sumunod siya, lumakad sa ibabaw ng tubig, nakita siya ng mga alagad. Ano sabi nila? Nagkaroon sila ng takot. Multo! Multo daw. Ano sabi ka agad ni Jesus, hindi niya sinabi, takutin ko nga ito mga hindi na. Sinabi niya kagad, si Jesus ito, huwag kayo natakot. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, kung kayo yan, pariyanin niyo ako, halika. Ibig sabihin na tayo, gusto nating makalapit sa Panginoon, gusto nating maranasan yung kababalagan at himalang ginagawa ng Diyos. Tama po ba? Amen. Kasi masarap lumakad sa ibang tubig. Tama? Pero sa iyong paglapit sa Panginoon, wag kang maging kampante. Patat na. Tama? Mm. Kasi alam mo, nandun ang Panginoon eh. Hinihintay ka ng Panginoon dahil sabi mo gusto mong lumapit. Pagbibigyan ka ni Lord, ipaparanas sa iyo ng Panginoon. Sa pagiging kampante kasi ni Pedro sa kanyang pagbunsad doon sa bangka at nakalakad sa tubig, experience niya na lumakad sa tubig, palapit sa Panginoon. Ngayon, umihip ang malakas na hangin na may kasamang malaking alon. At naibaling doon ang kanyang paningin. Hindi kay Lord. Natakot. Ibig sabihin, ang isang tao pag hindi na nakakatingin sa ating Panginoon, hindi na nakakalapit sa Panginoon, minsan nagkakaroon ng takot. At ang takot na yun ang nagbibigay ng negative Negative. sa bawat pananalita ng bawat sa atin. Bakit? Tingnan niyo po, ano sabi niya? Panginoon, lumulubog ako. Sa gitpin niyo po ako. Mahinag tayo ng pataya. Ibig sabihin,
kulang sa pananampalataya. At isa pa, doon sa pangyayari, may mga bagay na nangyayari na nagiging negatibo yung isang tao pag nakatingin na sa isang bagay. Tama po ba? Pagpapansinin po natin, maging ang Panginoon, nung naglalakad sila at nakita niya, nakaramdam siya ng gutom at nakita niya isang puno ng igos. Ano ang sabi niya doon sa igos nung nakita niya? Puro dahon. Walang wala nang makikinabang sa bunga mo. Pagkaalis, narinig ni Pedro ulit yun. Pagkaalis, nung pumunta doon sa lugar na kanyang pinuntahan, nung pabalik na sila, napansin ni Pedro yung puno ng igos. Natuyo, namatay. Tama po ba? Anong sabi niya? Panginoon, yung isinumpa niyo puno, namatay. Sabi niya, bakit sinabi ng Panginoon yun? Pansinin niyo po, gumamit ang Panginoon ng salitang negatibo para makalaman mo yung positibong pangyayari. Tama po ba? By confession, sinabi niya na hindi na pakikinabangan ang bunga ng puno ng igos. Anong nangyari? Namatay yung puno. Negative yung curse yung sinabi ng Panginoon. Pero nung pagbalik nila, napansin ni Pedro yung puno ng igos na nangyari na tuyo, namatay dahil sa sinabi ng Jesus. Ibig sabihin, gustong iparating ng Panginoon na malaki ang nangyayari ng salita ng tao may pananampalataya. Sir Miguel, Kaya nga pag... alam sa niya. Amen. Bakit si Miguel? Pare po tayo. Kaya nga po, pagpapansinin natin doon sa sinabi ng Panginoon, bagaman negatibo kasi curse, pinurse niya yung puno, Doon ka. natuyo. Ngayon, nung natuyo yung puno, ipinapakita doon na ang confession ng isang tao may pananampalataya mangyayari. Ganun din po. Sa bawat sinasabi mo na may pananampalataya, mangyayari. Kaya nga yung mga nagbibigay ng mga quote din minsan, sabi nila, ipasa mo sa 8 katao, 5 katao na kaibigan mo, nakakailangan ng pagpapala, pagpapalain siya. May kinulit po ako yung pastor. Sinabi ko, Pastor, totoo ba yan? Ang alam ko kasi, ang Diyos lang ang nagbibigay ng pagpapala. Pero, purihin ang Panginoon, sabi niya, pasensya na po, pinakalaman ng bata yung aking seko. Sabi ko, masabi po, kaya ko po sinabi yung bagay niya. Ibig sabihin, doon sa mga sinasabi natin kasi sa mga pinapadala natin mga salita, kapag ito'y may pananampalataya, nangyayari. Kaya nga, ang kailangan dito, positive confession. Kapag sinabi mo, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, hari ng buhay mo, dapat positibo na ang pag-iisip mo. Pati pananalita mo, wala ka ng negatibo. Kasi sinasabi. Sabi ko nga kanina, si Goliath nga. Sinabi niya kay David, anong tingin mo sa akin, aso? Anong sabi ni David nung binida niya yung kanyang ginagawa doon sa mga leon, sa mga oso? Gaano kalaki yung oso at saka yung leon? Sa aso. Pinapatay niya sa tulong ni Yahweh. Yung pakayang, sinabing aso siya. Diba? Ibig sabihin, kapag ikaw mismo, may mga bagay na sinasabi ka, na kapag kinumusta ka, ito, naghihirap, ikaw nang pinagmulan ng sinabi mo. At yun na rin nangyayari sa iyo. Yung iba naman, ito, buhay pa. Malapit nang mamatay, malapit na nga. Kaya paghanda nyo na, mag-ipon-ipon na kayo ng money. At saka, mais, cornet. Huwag yung sasabihin yun, negative confession yun. Lumalabas sa bibig nangyayari. Kapangyarihan kasi yan. Dapat kapag kinumusta ka, sabihin mo, pinagpapala ako ng Diyos. Magmula nung nakilala ko ang Panginoon, binago ng Diyos yung buhay ko. Kaya, sabi nga, it's better today than yesterday. Mas maganda pakinggan. Okay ito Yung iba naman, blessed na blessed sa kabutihan ng Panginoon. Kapag kinukumusta kayo, huwag yung sasabihin, ito, walang pera. Walang pera. Sinabi mo. Sa'yo na mismo nang galing, ano po? Sa'yo nang gagaling. Kung ano yung sinasabi mo, alam mo, sa bawat salita na sinasabi mo, na may pananampalataya, nangyayari sa'yo. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin dito kasi, positive confession over negative.
Amen. Kaya nga pag titignan mo, kailangan masigit mong sinasabi bilang isang anak ng Diyos o bilang nakakilala sa Panginoon na dapat positibo. Kapag pinumusta kayo, sabihin mo, ito, binabago ako ng Diyos araw-araw. O, diba? Dapat nakikita naman sa inyo yung mga napapakinggan sa salita ng Diyos. Amen. So, sabi nga doon sa, binasa natin, Lucas, Matthew. Mark 11, 22, sabi niya, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Tama? Amen. Ito, ulitin ko lang dahil nahuli kayo. Mm. So, sabi nga, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Sabi niya doon. Kapag sasabihin mo sa bundok na yan na pumaroon nang hindi ka nag-aalala, pumaroon sa dagat na hindi ka nag-aalilangan, sabi niya, mangyayari. Amen. Ibig sabihin, pag hindi ka nag-aalilangan, positibo yung isip mo. Amen. May pananampalataya ka sa Diyos. Mangyayari nga, lilipat yung bundok. Mhm. Oh. Tapos sabi niya doon, kapag mananalangin ka, sabi doon sa 24, basahin natin. Mark 11:4. Sabi yan, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo, iyon at matatanggap nga ninyo. Ibig sabihin, kapag umiling ka sa Panginoon bilang anak ng Diyos, dapat i-claim mo na Amen. nasa iyo na at nasa iyo na nga. Amen. Kung may pananampalataya ka. Kaya nga sabi ko doon sa salin English kasi, 24, sabi niya, therefore, sabi niya doon sa umpisa pag sinabi niya therefore, balik ka ulit sa 22. Na ang sabi niya, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Pag mananalangin ka, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Amen. At kailangan positibo. Amen. Iba yung inutos mo na sinabi mo doon sa bundok na pumaroon sa dagat, iba rin yung panalangin na hinihiling mo. Tama. Confession pa rin. Amen. Kailangan, ang tingin mo na nasa iyo. Paniniwala yun. Amen. Tama. Iba yung sinasabi na may pananampalataya, iba yung paniniwala na may pananampalataya. Pero makikita mo ang bunga nito. Amen. Amen. Kaya nga, ang hiling mo na nasa iyo at nasa iyo na nga. Sabi, Amen. alam mo anong salita dyan? Ang Panginoon Jesus. Amen. Ang Panginoon kasi lahat yung sinabi niya nangyayari. Amen. Tama? Amen. Kung binabago ka ng Panginoon, dapat makita ka sa buhay mo. Positibo ka. Dapat yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Positive. Amen. Wala kang makikita ang negatibo sa ating Panginoon. Kaya nga, pastor nung tumarapan po natin. Diba sabi nga po doon na may pinakain po